Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2561 hanggang Kabanata 2570. Kabanata 2561. Sa sandaling ito, halos mabaliw na ang maharlikang pamilya ng Hinday at Baizi. Lalo na ang pamilya ng Hinday, dahil sa isang iglap ng espada ni Yehan, tuluyan nitong pinuksa ang dalawang pinakamalakas na henyo ng kanilang angkan. Ang pamilya naman ng Baizi ay nawalan din ng isang makapangyarihang mandirigma na si Dizi. Hanggang ngayon, 7 na sa mga pangunahing henyo ng lahi ng Yaozu, mga demonyo, ang napatay sa labanan, 4 ang pinaslang ni Kang Tianzan, at 3 pa ang nilipol ni Yehan sa isang hampas ng espada. Mas mahigit 3 tao sa isang espada. Kung hindi ito magpapayanig sa lahat, ewan ko na lang. Kapag sumigaw pa siya, baka sindakan nito ang lahat ng henyo sa buong kontinente ng Diyos at Diablo. Sabi ni Xiao Pojen, na ngayon ay seryosong nakamasid kay Yehan. Ramdam niya ang panganib. Kung sila man ay magharap sa labang buhay o kamatayan, hindi siya sigurado kung mananalo siya, baka nga hindi siya tumagal sa 1,000 palitan ng atake. Sinabi ni In Chanji sa mga kapwa henyo ng lahing Diyos Protoss. Mas mahigit, masyado siyang delikado para hayaang mabuhay. Kapag naging kalaban mo siya, hinding-hindi ka na makakatulog sa gabi. Samantala, si Lin Chi ay nakatingin kay Yehan na may nag-aapoy na dugo sa mga mata. Mas mahigit, ngayon palang nagsisimula ang kaluwalhatian ng aming pinuno. Mga lalaki ng Yaozu, manginig na kayo. Sa panig naman ng lahi ng tao, matapos ang ilang sandaling pagkabigla, muling nag-alab ang dugo ng mga manlalaban. Ang kabataang nasa gitna ng labanan ay tila naging simbolo ng pananalig at pag-asa. Ang paghanga nila kay Yehan ay lalo pang tumaas. Maging ang mga makapangyarihang pinuno ng tao tulad ni Yi Qingtian, Li Chenkon, Ling Hu Tianshui, at Patriarch Qin Sheng ay tinitingnan si Yehan na parang hinaharap na pinuno ng buong lahi ng tao. Mas mahigit, si Kang Tianzan ay nakakatakot na noon pa, at sa aming Yaozu, tanging 4 na prinsipe lang ang makakalaban sa kanya ng mag-isa. Pero itong Yehan, anong klaseng halimaw ito? Bakit ganito siya kalakas? Ito ang tanong ng mga henyo ng Yaozu gaya ni Xiao Zhongmo, Lu Fenyuan, Second Son, at Ao Zishuan. Noon pa man ay gustong hamanin ni Ao Zishuan si Kang Tianzan, ngunit nang makita niya ang tunay na lakas nito, alam niyang malayo pa ang agwat nila. Ngayon, nang masaksihan nila ang isang hampas ni Yehan na mas nakakatakot pa kaysa kay Kang Tianzan, nayanig ang lahat. Sa panig ng mga tao, si Kang Tianzan ay nakatingin sa likuran ni Yehan at napangiti ng bahagya. Mas mahigit, tapos na ang palabas ko. Pero naniniwala ako, gagawa ka ng mas dakilang alamat kaysa sa akin. Sa himpapawid, si Yehan ay naging sentro ng lahat ng pansin. Ngunit kakaiba, kalmado lamang siya. Para bang ang 3 napatay niya ay mga karaniwang mandirigma lang, hindi mga henyo ng Yaozu. Ang mga mukha ng 4 na prinsipe ng Habuba ay parang nagyelo sa galit. Isang hampas lang ni Yehan, 3 henyo ng Yaozu ang nalipol, kahit ang prinsipe ng Prisoner Cow, na minsan nang lumaban kay Yehan, ay hindi makapaniwala sa lakas na iyon. Mas mahigit, mukhang hindi nila nakayanan ang espada ko. Sa gitna ng katahimikan at pagkagulat ng buong kontinente ng Diyos at Diablo, nagsalita si Yehan, at ang mga mata niya ay tila 2 matalim na espada na nakatutok sa 4 na prinsipe. Mas mahigit dahil labang buhay o kamatayan ito, walang awa rito. Sino ang susunod mula sa mga mandirigma ng Yaozu? Sumagot si Prinsipe Habo na may mabangis na tingin. Mas mahigit, ang laban na ito ay walang panalo o talo, buhay o kamatayan lang. Lahat ng hindi pa lumalaban mula sa 8 maharlikang pamilya, sabay-sabay na tayong umatake. Ang sigaw ni Prinsipe Habo ay parang hudyat ng isang bagong yugto ng labanan. Lahat ng mga nakarinig ay napatingin sa direksyon ng Yaozu. Sa 8 maharlikang pamilya ng Hilagang Yaozu, 5 pamilya, Taiyin, Jiaolong, Chongqi, Base, at Yindai, ang nakipaglaban na. Ngunit sa huli, 4 sa kanila ay pinaslang ni Kang Tianzan, at 3 pa ay nilipol ni Yehan. 7 henyo ang napatay. Sa panig naman ng mga tao, tanging si Kang Tianzan lang ang sugatan ng malubha, samantalang si Yehan ay hindi man lang nagasgasan. Kaya sa 8 maharlikang pamilya ng Yaozu, 3 na lang ang hindi lumalaban.
ang Phoenix Royal Family, Peacock Royal Family, at Chanho Royal Family. Ngayon, sabay-sabay na silang lumabas sa gitna ng labanan. 2 mula sa Phoenix, 3 mula sa Peacock, at 3 mula sa Chanho. Kabuuan, 8 silang henyo na sabay-sabay humarap kay Yehan. Isang puwersang mas nakakatakot pa kaysa sa naunang grupo ng mga mandirigma ng Hyundai. Kabanata 2562. Mas mahigit sayang kung narito lang sana ang patay na Phoenix mula sa maharlikang angkan ng Phoenix, yung pumunta sa Central God Realm at hindi na nakabalik. Kung nakipag-alyansa siya sa atin ngayon, tiyak na may iwan natin ng sugat ang henyo ng mga tao na yan. Sabi ni Ozeshwan, habang hawak ang kanyang sibat at naglakad palabas kasama ang pangalawang anak at ang pampitong anak, Watch-ang. Alalahanin ninyo ang sinabi ko. Habang papalapit sa labanan ng 3, muling pinaalalahanan sila ng hari ng Chanho. Siyempre, kahit siya ay namangha sa kapangyarihan ni Yehan. Napakalakas ng taong iyon. Pero ngayong sabay-sabay ng lalaban ang mga pinakamahusay na henyo ng 3 maharlikang pamilya, siguradong mapipigilan na natin siya, hindi ba? Tanong ni Elder Xiao Taibay, nakasali rin sa digmaan. Sumagot ang hari ng Chanho na may makahulugang ngiti. Mas mahigit may mga taong ipinanganak na henyo, hindi sila dapat maliitin. Ngayon, ang mga pumasok sa laban mula sa 3 maharlikang pamilya ay mula sa Phoenix Royal Family sina Dan Huang at Hua Huang lamang, hindi dumalo ang pinakamakapangyarihang babae, si Yan Feng. Mula sa Peacock Royal Family ang ikalawa, ikatlo, at pampitong anak. Mula sa Chanho Royal Family sina Nu Fenyuan at Xiao Huan, pati ang bagong henyo ng Hilagang Yaozo, si Xiao Li, na sinasabing nagising ang dugong ninuno ng Chanho. Ang lakas ng puwersa nila ay tunay na nakakatindig balahibo, halos walang henyo sa buong mundo ang makakatalo sa ganitong kombinasyon. Habang pinagmamasdan ito ni Yin Chanji, kalmado niyang inanalisa ang sitwasyon. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin niya mawari kung hanggang saan ang kayang gawin ni Yehan. Hindi siya makagawa ng tiyak na konklusyon. Mas mahigit sana kayanin ng batang ito. Sambit ng mga malalakas na mandirigmang tao. Alam nilang malakas si Yehan, pero ngayon, kaharap niya ang pinakamapanganib na line-up sa buong kasaysayan ng digmaang ito. At kung malagpasan man niya ito, 4 na prinsipe pa ng Yaozo ang nakahanda, pati 2 henyo sa templo na hindi pa lumalaban. Kaya kahit ang matatapang na pinuno ng lahi ng tao ay hindi mapigilan ang pag-aalala. Sa himpapawid, habang pinagmamasdan ni Yehan ang mga kalabang isa-isang lumalapit. May bakas ng komplikadong emosyon sa kanyang mga mata. Dahil sa mga iyon, 2 maharlikang pamilya ay may mabuting ugnayan sa kanya. Una, ang Chanho Royal Family. Hindi niya papatayin sina Xiao Li at ang 3 dahil may lihim na kasunduan na sila ng hari ng Chanho. Pero ang problema, ang Peacock Royal Family, si Watch-ang, ang pampitong anak, at si Prinsesa Ozeshwan. Hindi niya alam kung paano haharapin. Utang pa ni Yehan sa pamilya ng Peacock ang dugo ng Phoenix Crown. Nakailangan niya upang muling buhayin si G. Madman. Kaya't tanong sa sarili ni Yehan, mas mahigit dapat ko ba silang patayin o palayain? Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, ang 8 pinakamalakas na henyo ng Yaozo ay sabay-sabay nang lumipad patungo sa kanya. At ang kanilang nakakapasong presensya ay parang bagyong bumalot sa buong langit. Ang bawat isa sa 8 ay may kapangyarihang kasing lakas ni Dizzy, Haipanshi, at Shouli. Kapag nagsanib sila, hindi na kayang maisip kung gaano katindi ang puwersa. Mas mahigit henyo ng tao, Yehan. Harapin mo kami. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya mo laban sa 8 sa amin. Sigaw ng Prinsesa Ozeshwan, sabay iwas-iwas ng sibat na kumislap sa hangin. Sabay-sabay silang umatake. Ang pressure ng kanilang enerhiya ay tila ulap na itim na bumalot sa katawan ni Yehan. Pinaparamdam sa kanya ang napakalakas na puwersa ng labanan. Ngunit imbes na lumaban ng harapan, mabilis na umatras si Yehan gaya ng hangin. Hindi niya sinubukang labanan ang 8 ng sabay-sabay. Alam niyang magagawa lang niya ito kung gagamitin niya ang kanyang kakambal na katauhan, clone. Ngunit pinapanatili pa niya ito bilang huling sandata laban sa 4 na prinsipe ng Yaozo. Mas mahigit, mamatay ka na, sigaw ni Watch-ang. Sa isang iglap bumukas ang kanilang mga pakpak na parang tunay na mga balahibo ng Peacock. At tinakpan ang langit, sabay-sabay silang sumugod. Pangalawang anak gamit ang Divine Fist. Prinsesa Ozeshwan gamit ang sibat. At pampitong anak Watch-ang gamit ang nakamamatay na espada. Ang pinagsama nilang atake ay napakalakas, kahit mapigilan mo ang 2. Ang isa ay tiyak na tatama.
Alam ni Yehan kung gaano kapanganib ito. Lalo na si Ao Chang na kilala bilang pinakamapanganib na henyo ng Wildlands. Ang kanyang espada ay likas na nilikha para pumatay. Sa larangan ng espada, baka mas malalim pa ang pagkaunawa ni Ao Chang kaysa kay Yehan mismo. Mas mahigit, tumigil kayo. Sa mismong sandaling iyon, naramdaman ng lahat na tumigil ang hangin, at pati ang oras. Ang pagdaloy ng enerhiya at atake ng tatlo ay parang biglang nagyelo sa ere. Ginamit ni Yehan ang kanyang kakayahang itigil ang oras. Isang kapangyarihang matagal na niyang hindi ginagamit. Ang kakayahang ito, kasama ng kanyang clairvoyance, ay ipinagkaloob ng kanyang mga mata. Ngunit bihira niya itong gamitin. Kung ang kalaban ay masyadong malakas, hindi kayang ipitin ang kakayahan ng oras. Kung mahina naman, hindi na kailangang gamitin pa ang ganitong mapanganib na teknik. Kabanata 2563. Anong nangyayari? Bulalas ng lahat habang nagulat ang mga mata ng langit at lupa. Ngunit sa labanan ng buhay at kamatayan, kahit isang maliit na bahagi ng segundo ay maaaring maging susi sa tagumpay. Sa sumunod na sandali, mabilis na kumilos si Yehan, at ang kanyang espada ay kumislap na parang puting liwanag na lumipad patungo kina Ao Zeshuan at sa dalawa pa. Bagamat hindi ganoon kalakas ang kakayahan ni Yehan na pahintuan ang oras, sapat na ito para sandaling mapahinto sina Ao Zeshuan, Ao Chang, at ang ikalawang anak. Swish! Ang nakakasilaw na liwanag ng espada ay kumawala, naglaho sa pagitan ng hangin, at dumiretso sa tatlo. Ang bilis nito ay tulad ng kidlat, at ang tunog ay parang kulog. Sa napakapanganib na sandaling iyon, halos tumama na ang espada ni Yehan sa katawan ni Ao Zeshuan, ngunit biglang sumabog ang nakakayanig na aura ng espada mula sa katawan ni Ao Chang. Ang kanyang diwa ng espada ay tumago sa langit at sinira ang kapangyarihan ng pagkakapiit na pumapaligid sa kanila. Nabuwag ang kakayahan ni Yehan na pahintuan ang oras, at agad na kumawala ang tatlong malalakas na enerhiya upang harapin ang kanyang mabangis na atake. Boom! Umalangaw-ngaw ang nakakabinging tunog ng banggaan sa kalangitan. Isang mapanirang alon ng enerhiya ang kumalat mula sa gitna ng labanan, na yumanig sa langit at lupa. Parehong umatras sina Yehan at ang tatlo mula sa Peacock Royal Family. Sa huli, hindi nagawa ni Yehan na patayin ang mga kasapi ng Peacock Royal Family. Kaibigan niya si Ao Chang, minahal siya ni Prinsesa Ao Zeshuan, at may utang pa siyang loob sa kanilang angkan. Kung hindi dahil dito, malamang ay may nasugatan, o napatay, na sa tatlo sa ilalim ng kanyang espada. Tao ka lang pala, Yehan. Mukhang hanggang dyan ka lang talaga. Sigaw ni Ao Zeshuan. Habang umaatres sina Yehan at ang tatlo, dumating naman ang mga taga Phoenix Royal Family, sina Dan Huang at Hua Huang, kasama sina Shaoli at iba pa. Pagdating nila, agad na kumalat ang mga apoy sa paligid, binago ang paligid na parang impyerno. Ang apoy na ito ay ang banal na apoy ng Suzaku, isang apoy na pamilyar kay Yehan. Ngunit ang apoy ng Suzaku na hawak nina Dan Huang at Hua Huang ay hindi kasing lakas ng kay Yehan. Ang bersyon ni Yehan ay mas mabangis at mas mapanira. Lalaruin niyo ako gamit ang apoy. Sa gitna ng naglalagablab na apoy, nakatayo si Yehan, hindi man lang nasunog o nasugatan. Walang epekto sa kanya ang dagat ng apoy. Nagulat sina Dan Huang at Hua Huang. Sa buong lupain ng Yaozo, walang sino mang lahi ang mas bihasa sa apoy kaysa sa Phoenix Royal Family. Ang kanilang mga apoy ay mula mismo sa banal na hayop na si Suzaku, apoy na may kakayahang wasakin ang lahat. Ngunit kay Yehan, walang nagawa ang apoy nila. Hindi ka panipaniwala. Paano hindi nasasaktan si Yehan ng banal na apoy ng Phoenix? Siguradong nababalisa na ang mga pinuno ng Phoenix Royal Clan, siya mismo ang tunay na ninuno ng apoy. Namangha ang lahat habang pinagmamasdan ng binatang matatag na nakatayo sa gitna ng apoy. Paano nga ba niya nagagawa ito? Mga Phoenix Royal Family, sigaw ni Yehan, na parang isang Diyos ng apoy. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na Suzaku Holy Flame. Sa isang iglap, lumakas ang init mula sa kanyang katawan, bumalot ng mga alon ng apoy sa paligid. Mula sa kanyang palad ay sumabog ang tunay na Suzaku Holy Flame, mas mainit at mas puro, at nilamon nito ang apoy ni Dan Huang at Hua Huang. Hindi na nakapaglaban ang kanilang mga apoy, agad silang nasupil ng apoy ni Yehan. Labis ang pagkagulat ng lahat. Ang apoy ni Yehan ay may parehong pinagmula ng apoy ng Phoenix Royal Family, ngunit mas mataas ang antas nito. Ito ang tunay na banal na apoy ng Suzaku. Kabanata 2564. Ito ang tunay na Suzaku Holy Fire.
Sa sandaling iyon, isang nakakatakot na liwanag ang kumislap sa mga mata ng pinuno ng Phoenix Royal Family. Narinig ko na malapit daw si Yehan sa lahi ng Yaosheng, at mukhang totoo nga. Ang Suzaku Holy Flame, apoy na pagmamayari lamang ng banal na hayop na si Suzaku, ay kaya niyang kontrolin. At ang apoy na iyon, mas makapangyarihan pa kaysa sa banal na apoy ng aming Phoenix Royal Family. Napakarami niyang lihim na kapangyarihan. Sa himpapawid, patuloy na kumalat ang naglalagablab na apoy. Wala nang nagawa sina Danhuang at Huahuang kundi umatras, takot na makipagsabayan kay Yehan. Roar! Ngunit sa sandaling iyon, si Shaoli, na may dugong ninuno ng White Tiger, ay nagbagong anyo. Lumitaw ang dambuhalang katawan ng puting tigre, balot ng puting balahibo at may mga pakpak, at humarurot sa kalangitan. Umuga ang buong mundo sa bawat galaw niya. Dahil sa kapangyarihan ng kanyang dugong ninuno, hindi siya natatakot sa apoy ni Yehan. Mabilis niyang binuksan ang daan sa gitna ng dagat ng apoy. Nakita iyon ni Nanu Fenyuan, Xiao Zhongmo, Pao Zeshuan, pati na ang ikalawang anak at si Ao Huachang, at agad silang sumunod. Sa pangunguna ni Shaoli, sabay-sabay nilang pinakawalan ang kanilang mga atake, mga enerhiyang kayang wasakin ang buong mundo, lahat ay nakatuon kay Yehan. Kasabay nito, ang nakamamatay na mga kuko ni Shaoli ay bumagsak sa katawan ni Yehan. Nanlamig ang mga mata ni Yehan. Kilala niya ang lahat ng taong kaharap niya, mga dating kakilala, kaibigan, at kakampi. Mukhang kailangan niyong maranasan ng kaunting sakit. Bulong niya sa sarili, bago tumikim ng malalim. Alam niyang kung patuloy siyang magpapalambat ng loob, siya ang siguradong masasaktan. Kaya't nagpasya siyang gamitin ang kanyang buong lakas. Lumayas kayo! Sa sigaw na iyon, yumanig ang kalangitan. Ang tinig ni Yehan ay parang mula sa isang Diyos ng dilim. Sa isang iglap, ang kanyang mga mata ay nagdilim at bumuga ng walang hanggang demonic energy, isang nakakatakot na puwersang nagpalamig sa paligid. Ito ay kapangyarihan ng mga demonyo. Si Yehan, may ganitong uri ng lakas. Sigaw ng mga nanonood mula sa malayo. Sa sandaling iyon, si Yehan ay mistulang Diyos ng mga demonyo na bumaba sa mundo, handang lipulin ang lahat ng nasa kanyang paningin. Mabilis na kumalat ang enerhiya ng demonyo, at naapektuhan ang isipan ng 6 na batang pinuno ng Yaozo. Sa loob ng kanilang kamalayan, nagsimulang magpakita ang mga bangungot at nakakatakot na ilusyon. Heavenly Demon Feast, sumigaw si Yehan at itinuro ang kamao sa langit. Sa isang suntok, umuga ang lupa at kalangitan, ang enerhiya ay kumalat na parang mga alon sa dagat, mapanira at mabagsik. Namutla ang mga mukha ng 6 na batang pinuno habang sinalubong nila ang alon ng kamatayan. Ngunit hindi pa iyon ang lahat. Habang umaatake siya gamit ang demonic energy, sabay din niyang pinakawalan ang lakas ng yelo at ang 9 Nether Soul Power. Ang yelo ay bumalot sa unahan, habang ang destructive energy ay ramagasa sa likod, naghalo ang lamig at pagkawasak. Ang buong mundo ay parang nagunaw. Ang demonic power ay nagdilim sa langit. Ang yelo ay nagpahinto sa oras. At ang 9 Nether Soul ay nagwasak ng lahat ng bagay sa paligid. Parang mga halimaw na sumasayaw sa gitna ng kaguluhan, ang tatlong uri ng enerhiya ay sumabog sa lahat ng direksyon, nilalabanan ang buong kalangitan. At sa isang iglap boom, nagbanggaan ang mga kapangyarihan ni Yehan at ng 6 na batang pinuno ng Yaozo. Ang kalangitan ay parang nabasag na salamin. Ang walang hanggang enerhiya ng pagkawasak ay kumalat sa mundo, at ang mga tao ay nakaramdam na parang magugunaw na ang lahat. Sa himpapawid, isa-isang umatras ang 6 na pinuno. Si Shaoli at si Ao Huachang ay namumutla, habang ang iba naman ay may dugo na sa kanilang bibig. Ngunit kahit si Yehan ay umatras din. Namumula ang kanyang mukha, at ramdam niya ang pag-ikot ng kanyang dugo, tanda ng matinding enerhiya na tumama sa kanya. Kabanata 2565. Nagbanggaan si Yehan at ang 6 na batang Panginoon, at kahit ginamit niya ang tatlong uri ng kapangyarihan, dama pa rin niya ang matinding presyon. Tanging sa paggamit niya ng buong lakas at walang itinatago, saka lamang niya kayang pigilan ang 6 na iyon mula sa lahat ng panig. Napakatinding labanan. Ang dalawang henyo ng lahing Peacock at Chanho ay nagsanib puwersa, nakakatakot iyon. Pero hindi rin mahina si Yehan. Tatlong uri ng kapangyarihan, kabilang ang kapangyarihan ng yelo at ng 9 na kaluluwang impyerno, ay kanyang pinakawalan, isang lab ang yayanig sa mundo. Nanginig ang puso ng mga tao sa paligid. Ang lakas na pinakawalan sa sagupaan ay umabot na sa tuktok ng henerasyon ng mga kabataan. Isa laban sa 8, hindi matukoy kung sino ang mananalo. Bagaman tila dahado si Yehan, hindi pa rin tiyak kung may itinatago pa siyang mas nakakatakot na kakayahan. Tama.
Hanggang ngayon, ipinakita niya na ang apat na uri ng kapangyarihan, ginto, demonyo, yelo, at siyam na kaluluwang impyerno. Narinig ko rin na taglay niya ang kapangyarihan ng yin at yang. Ang taong ito ay parang misteryo na hindi kayang unawain. Usap-usapan ng mga tao sa lahat ng panig ng mundo. Samantala, ang apat na prinsipe ng lahing Yaozo ay nakatitig kay Yehan ng mariin. Ang paulit-ulit na pagpapakita ni Yehan ng lakas ay nagdulot ng pagdududa kung kaya bang talunin siya ng 8 batang Panginoon. Talagang matindi siyang kalaban. Kung hindi pa rin siya mapigilan ng 8 iyon, mga banal na alagad, kayo na ang sumunod. Kung hindi sapat ang 8, paano kung 10? Sabi ng Prinsipe Hebuki na may kasamang malademonyong ngiti. Narinig iyon ng 2 binatang nakaitim sa kanyang likuran. Tumanggaw lamang sila, seryoso at tahimik, na para bang hindi marunong magsalita. Ngunit kilala sila bilang napakalakas. Wala silang tunay na pangalan, tinatawag lang silang mga banal na alagad, saint servants. Ang bawat prinsipe ng lahing Yaozo ay may tig-isang banal na alagad na lumaki at nagsanay kasama nila. Ngunit ang pagiging banal na alagad ay malupit dahil ginagamit sila ng prinsipe bilang panukat ng sarili nilang lakas, at maaari silang patayin anumang oras. Mula sa 10 banal na alagad sa templo, 2 lamang ang nakaligtas. Sila ang dahilan kung bakit naging napakalakas ng prinsipe ng Yaozo ngayon. Sa itaas ng kalangitan, huminga ng malalim si Yehan. Tiningnan niya ang 8 batang Panginoon na muling pamwesto sa tapat niya. Sa huling banggaan, sina ikalawang anak, Ao Zeshuan, Nu Fenyuan, at Xiao Zhongmo ay sugatan na. Mas maganda ang kalagayan ni na Xiao Li at ikapitong anak Ao Wachang, ang kanilang lakas ay pambihira pa rin. Si Dan Huang at Hua Huang lamang ang hindi pa nasusugatan. Ngunit ang nakakatakot na diwa ng pakikidigma ay patuloy na umaalingasaw sa mundo, ang laban ay hindi matatapos hanggat walang patay. Ang mga henyo ng lahing Peacock at Chanho ay talagang karapat-dapat sa kanilang reputasyon, mahinang sabi ni Yehan. Ngunit ngayong araw, para makapagtatag ng pangalan ng lahing tao sa harap ng buong mundo, mukhang hindi maiiwasan ang pagpatay. Sinabi ko noon sa isang kaibigan, kung masaktan kita ngayon, patatawarin kita sa susunod. Pero ngayon, tila hindi ko na matutupad ang pangakong iyon. Itinakda na ng tadhana na magbanggaan tayo. Kung uurong ako, kamay ko rin ang magdadala sa aking kamatayan. Kaibigan, mula ngayon, wala nang awa. Pagkatapos sabihin iyon, biglang lumakas ang enerhiya sa paligid ni Yehan. Ang dating kalmadong mga mata ay napuno ng nakamamatay na pagnanais pumatay. Ramdam ng 8 batang Panginoon ang biglang pagtaas ng kanyang kapangyarihan. Awa. Pag-usapan na lang natin yan kung mananalo ka. Malamig na sagot ng ikalawang anak, habang mahigpit ang pagkakakuyong ng kanyang kamao at naglalagablab ang kanyang diwa. Ngunit sa mga mata ni Ao Wachang, kumislap ang kakaibang liwanag. Sa kanyang isipan, nagsanib ang imahe ni Yehan at ng isang taong matagal na niyang kilala. Yehan? Kaya pala sinabi mo noon, na baka darating ang araw na magtatagpo tayo bilang magkaaway sa larangan ng digmaan. Huminga ng malalim si Ao Wachang. Nanginig ang hawak niyang espada dahil siya lamang ang tunay na nakaunawa sa mga salitang iyon ni Yehan bago ito umalis sa lahing Peacock. Patayin siya. Biglang sumigaw si Ao Zeshuan, sabay hampas ng kanyang nakakatakot na sibat kay Yehan. Kasunod niya, ang 7 pang batang Panginoon ay sabay-sabay ding umatake. Ang pinagsamang kapangyarihan ng 8 ay nagngit-ngit sa langit, isang bugzo ng puwersang kayang punitin ang katawan ni Yehan ng walang bakas ng awa. Kabanata 2566. Mga banal na alagad, kayong dalawa, sumali na rin kayo sa laban. Gusto kong makita kung kaya pa niyang mapanatili ang lakas na yan kapag 10 na kayo ang sabay-sabay na umatake. Habang sinasabi ito, ngumiti ng may halong panunuya si Prinsipe Hebuki at kumilos ang kanyang kamay. Agad namang sumugod sa labanan ang 2 banal na alagad ng templo. Nakaitim ang kanilang kasuotan, at lumitaw sila sa gitna ng labanan na parang 2 itim na liwanag. Ang 2 ito ay parang mga mandirigmang walang kinatatakutan ng kamatayan, taglay ang puwersa ng pagkawasak. Ang kanilang biglaang pag-atake ay kasinbilis ng kidlat na nagdadala ng kapahamakan. Hintayin nyo lang. Sa sandaling iyon, kumislap ang mga mata ni Yehan ng isang nakakatakot at demonyong liwanag. Maliban sa 4 na prinsipe, lahat ng batang Panginoon ng lahing halimaw ay lumaban na. Nang makita ng mga tagapanood na muling may nadagdag na 2 mandirigmang halimaw, lahat ng mata ay napako sa eksena. Ang kalabang kinakaharap ni Yehan ngayon ay 10 batang Panginoon ng lahing Yaozo, pawang mga natatanging henyo at taglay ang pambihirang lakas sa pakikipaglaban.
Ang pagpasok ng dalawang banal na alagad ay lalong nagpalubha sa sitwasyon ni Yehan. Ang lahat ng malalakas na tao mula sa lahing tao ay napuno ng pagkabahala. Kanina pa man, napakalakas na ng 8 henyo ng lahing halimaw, ngayon, 10 na sila. Ngunit ang hindi alam ng iba ay inaasahan na ni Yehan ang pagsali ng dalawang banal na alagad. Sa katunayan, iyon ang kanyang hinihintay. Bakit siya matatakot sa 10 henyo ng lahing Yaozu? Kahit napapaligiran siya ng panganib, may plano siya. Pagkatapos niyang talunin ang mga ito, 4 na prinsipe na lamang ang matitira, at mas madali na iyon para sa kanya. Sa isang iglap, napalibutan si Yehan sa kawalan ng puwang upang makatakas. Ang pinagsamang puwersa ng 10 batang Panginoon ay ganap na nakabalot sa kanya. Kung hindi niya kakayanin ang sabayang atake ng 10, malinaw ang magiging kahihinatnan, kamatayan. Napakakatakot, 10 henyo ng lahing halimaw ang sabay na umatake. Kung walang mas malakas na sandata o kapangyarihan si Yehan, siguradong mamamatay siya sa labang ito. Nanginig ang mundo habang pinapanood nila ang eksena. Lumabas ka, monumento ng langit ng paglikha. Biglang sumigaw si Yehan habang nasa gitna ng nakamamatay na pag-atake. Sa itaas ng kanyang ulo, isang napakalaking bato o tabletang puting-puti ang lumitaw, walang bahid ng dumi, isang banal na sandata. Kahit matagal na itong nawala, muling kumislap ang liwanag ng Heavenly Monument of Creation, nagliliwanag ng kapangyarihang walang kapantay. Ang paglitaw nito ay tila nag-aanunsyo sa buong mundo, ang monumento ng kabutihan at paglikha ay muling nabuhay sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Yan ay, ang Celestial Monument of Good Fortune. Ang banal na sandatang ginawa ng mismong emperador ng langit ng paglikha. Nang marinig ito, ang lahat ng tao sa mundo ay napatingala sa monumentong nakalutang sa itaas ni Yehan, maging ang mga malalakas mula sa iba't ibang lahi ay namutla sa takot at pagkabigla. Ang nakapangangilabot na enerhiya nito ay kumalat sa langit at lupa. Ang Heavenly Monument of Good Fortune ay isa sa mga pinakatakot na sandata na kilala sa buong kontinente, at ang orihinal na may-ari nito ay walang iba kundi ang emperador ng langit ng paglikha, isang alamat na nilalang na walang kapantay. Ang monumento ng paglikha, si Yehan pala ang may hawak nito. Sabi ni Inchanji ng lahing Diyos, habang kumikislap ang kanyang matalim na tingin. Kung kaya niyang gamitin ang sandatang ito, ibig sabihin taglay niya ang kapangyarihan ng paglikha. Napakadelikado ng taong ito, sabi ng isang pinuno ng lahing demonyo. Kung hindi siya mapupuksa ng Yaozu ngayon, sa hinaharap, baka siya ang maging pinakamalakas sa lahat ng lahi. Lahat ng lahing demonyo ay napuno ng pagnanais pumatay. Ayaw nilang mabuhay pa ang sino mang tao na may kakayahang magbanta sa kanila. Monumento ng langit ng paglikha, Yehan, muli mong ginulat ang mundo. Sabi ni Kang Tianzhou, habang kumikislap ang kanyang mga mata. Hindi ko inasahan na makokontrol ni Yehan ang monumento ng paglikha, kamangha-mangha. Sabi naman ng mga makapangyarihang tao ng lahing tao na parehong nagulat at humanga. Hehe, mabilis talaga ang batang yan, sabi ni Wumang, habang nakangiti. Naipino na niya ang Heavenly Tablet of Creation. Ngayon, oras na para ipakita sa buong mundo ang tunay nitong kapangyarihan. Ang mukha ni Prinsipe Hebuki ay nagdilim. Ang monumento ng paglikha, Yehan, muli mo akong ginulat. Maging ang 3 pang prinsipe ng Yaozu ay naglabas ng matinding galit. Kung 10 henyo na ang sabay-sabay na umatake at hindi pa rin nila kayang talunin si Yehan, paano pa kaya kung silang 4 ay sumabak? Alam nilang baka wala na silang tsansa. Kabanata 2567. Ang Heavenly Tablet of Good Fortune ay lumutang sa ibabaw ng ulo ni Yehan, naglalabas ng nakakabinging puwersang nagmumula rito na kumalat sa lahat ng direksyon ng mundo. Sa sandaling iyon, kahit ang 10 pinakamahusay na batang mandirigma ng lahi ng mga halimaw na sabay-sabay umatake kay Yehan ay nakaramdam na tila nakita ng tabletang iyon ang kaluluwa nila, parang may kapangyarihang kaya silang burahin mula sa pag-iral. Mas mahigit, kapangyarihan ng kapalaran, supalan. Sa iglap, isang nakakatakot na sigaw ang umalingaw mula kay Yehan na kasalukuyang napapalibutan ng mga kalaban. Mula sa Steel of Good Fortune, ang daloy ng kapangyarihan ng kabutihan ay kumalat sa buong paligid. Maging ang mga nanunood sa labanan ay nakaramdam ng matinding bigat sa kaluluwa, parang may puwersang gustong ikulong ang kanilang diwa. At sa mismong gitna ng labanan, isang kakaibang tanawin ang lumitaw sa paningin ng lahat. Ang 10 batang mandirigma ng lahi ng mga halimaw na umatake kay Yehan ay biglang natigilan. Ang kanilang mga mata ay nawalan ng sigla, at parang nawala ang kanilang mga kaluluwa. Maging si Yehan ay bahagyang nagulat.
Alam niyang ang kapangyarihan ng kapalaran ay may kakayahang umatake sa kaluluwa, ngunit hindi niya inaasahan na ganito ito kalakas. Ang lakas na ito ay tanging nagmumula lamang sa Tablet of Good Fortune na hawak niya, sapat upang ipitin ang mga kaluluwa ng 10 batang mandirigma ng Yaozo. Mas mahigit, tibak ng paglikha, durugan ng kaluluwa. Muling kumilos si Yehan, at ginamit ang unang teknik ng Art of Good Fortune. Ang mga hibla ng kapalaran ay nagtipon at naging mga di nakikitang espada sa ere. Sa isang galaw ng kanyang manggas, ang mga Sword of Good Fortune ay sabay-sabay na tumama sa mga batang mandirigma ng Yaozo. Ang mga tibak na ito ay direktang umaatake sa kaluluwa, kaya nitong burahin ang espiritu ng isang nilalang sa isang iglap. Mas mahigit, hindi maganda ito. Nabigla ang mga makapangyarihan sa panig ng Yaozo. Ang Yehan na may hawak ng Heavenly Steel of Good Fortune ay labis na nakakatakot. Sa sandaling iyon, wala nang magawa ang 10 batang mandirigma kundi tanggapin ang kanyang walang awang pag-atake. Kasunod noon, dalawang katawan, ang kay Danhuang at Huahuang, ay sabay na bumagsak mula sa langit. Kahit sa kamatayan, nanatili ang hamkag na anyo sa kanilang mga mata. Puff! 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 Sunod-sunod na nagsuka ng dugo ang mga henyo mula sa Chanho Royal Family at Peacock Royal Family, tumilapon ang kanilang mga katawan, at ang kanilang mga kaluluwa ay labis na nasugatan, mas masakit pa kaysa anumang sugat sa laman. Ngunit hindi pa doon nagtapos si Yehan. Hindi niya balak palampasin ang mga henyo ng Chanho at Peacock Royal Family, lalo na ang dalawang banal na lingkod. Matitigas ang loob ng mga ito, at kahit ang Fortune Sword ni Yehan ay hindi agad nakakapatay sa kanila. Mas mahigit, martilyo ng kapalaran, basagin ang kaluluwa. Isang malaking martilyong yari sa daloy ng hangin ang biglang lumitaw sa himpapawid at bumagsak ng buong lakas sa dalawang banal na lingkod na umatras. Sa sandaling iyon, namutla ang kanilang mga mukha, at tuluyang naduraj ang kanilang mga kaluluwa. Ang eksenang iyon sa itaas ng langit ay nagpamangha sa lahat ng nakasaksi sa buong mundo. Pagkatapos niyang tawagin ang Steel of Creation, ang 10 batang mandirigma ng Yaozo na nagkaisa ay parang mga papel na walang laban. 4 sa kanila ang napatay ni Yehan, habang ang 6 ay malubhang nasugatan. Ngunit si Yehan, na nakatayo ng buong yabang sa gitna ng kawalan at kumokontrol sa Tablet of Good Fortune, ay hindi man lang nasugatan, at ang kanyang presensya ay patuloy na naglalabas ng nakakakilabot na puwersa ng kamatayan. Mas mahigit, ginamit niya ang kapangyarihan ng kapalaran. Si Yehan na may hawak ng Heavenly Tablet of Good Fortune ay tunay na nakakatakot. Sa buong langit at lupa, ang nakagigimbal na enerhiya ay kumalat na parang alon. Maging ang mga pinakadakilang mandirigma at henyo mula sa iba't ibang lahi ng Gods and Demons continent ay hindi maitago ang pagkabigla at paghanga sa kanilang mga mata. Ang kinalabasan ng laban ay hindi lang nakakagulat, ang mismong proseso ay hindi rin nila inaasahan. Sa lakas at mga lihim na kakayahan ni Yehan, wala nang ibang batang henyo sa mundong iyon ang maaaring tumapat sa kanya ng mag-isa. Mas mahigit, talagang ang siya ang pinuno. Sa laban na ito lang, kayanan niyang tapakan ang lahat ng henyo rito. Sino pa ang mga ngahas na lumaban sa kanya? Ang mga mata ni Lin Chi ay kumikislap na parang araw, ngunit sa likod ng kanyang tingin ay may halong ginhawa. Kanina, nababahala siya sa sobrang dami ng kalaban ni Yehan, ngunit ngayon, personal na binago ni Yehan ang daloy ng buong labanan. Mas mahigit, isang halimaw sa mga halimaw. Kung may ganito ang lahi ng tao, ilang henyo pa kaya mula sa ibang lahi ang makakatayo laban sa kanya. Dahan-dahang bumantong hininga si Yin Chanji, at ang kanyang mga mata ay seryosong tumitig kay Yehan. Kabanata 2568. Mas mahigit, ang laban ng dalawang pinakadakilang lahi ng bagong henerasyon, hindi talaga nasayang ang pagkakataong ito. Maging si Kang Tian Burial at si Yehan, ipinakita nila sa mundo ang kanilang nakakabaliw na kapangyarihan. Kahit malaki ang naging talo ng lahi ng tao ngayon, sa totoo lang, sina Kang Tianzan at Yehan lamang ang halos nakapigil sa buong puwersa ng mga halimaw. Sa buong kalangitan, sari-saring sigaw ng paghanga ang maririnig. Ang ganitong uri ng matinding labanan sa pagitan ng mga batang henyo ng dalawang lahi ay bihirang-bihira mangyari. Ang pagkapanalo ni Yehan laban sa mga henyo ng lahi ng mga halimaw ay isang labang tiyak na magiging alamat sa Gods and Demons continent. Mas mahigit, isa talaga itong labang hindi malilimutan ng mundo. Pagkatapos nito, tiyak na si Yehan ay magiging bahagi ng mga halimaw sa tuktok ng kontinente, isang nilalang na maituturing ng antas palasyong pagkatao. Wika ni Haring Kentui, habang hindi niya maitago ang paghanga. Sumunod si Baker King at nagsabi, mas mahigit, matindi ang taong iyon.
Kung makakaligtas siya sa delubyong ito at makapasok sa Central God Realm, lahat ng nilalang ay mapapatingin sa kanya. Sa ngayon, halos lahat ng nangungunang henyo ay pagod na, kaya tiyak na susunod na ang pinakamatinding labanan, si Yehan laban sa apat na prinsipe. Mas mahigit, inaabangan ko rin ang labang iyon. Ngiti ni Haring Cheetos habang kumikislap ang mga mata. Mas mahigit, ako rin, si Xiao Pojian, hindi makapaghintay. Sambit ng Diyos ng digmaan sa kalangitan, habang napapangiti. Ang pagkapanalo ni Yehan, ang pagdurog niya sa 10 batang mandirigma ng Yaozo, pagpatay sa 4, at pagpapulay sa 6, ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa lahat ng tao, ngunit kasabay nito ay nagbigay rin ng kaginhawaan sa lahi ng tao. Bagamat hindi pa tapos ang sagupaan ng dalawang lahi, at ang pinakamapanganib na bahagi ay paparating pa. Isa lang ang malinaw, si Yehan ay nakatayo pa rin, tinatanggap ang paghanga ng buong mundo, nilulubog sa kanya ang liwanag ng karangalan. Samantala, sa panig ng lahi ng mga halimaw, ramdam ng lahat ang matinding hiya at galit. Sa araw na ito, mahigit 10 henyo ng Yaozo ang napatay o nasugatan. At higit sa lahat, nangyari ito sa harap ng lahat ng nilalang sa Gods and Demons continent. Kung alam lang ni Prince Habuba na ito ang kahihinatnan, hindi na sana niya ipinamalita sa buong mundo ang laban, ngayon, parang nakasakay siya sa tigre, hindi na mapababa. Mas mahigit, lintik na tao. Talaga bang hindi siya matatalo? Galit na bulalas ni Prince Soaring Snake, habang naglabas ng malamig na aura. Si Prince Jiaoto naman ay nag-uumapo ang puot. Mas mahigit, maliban sa ating 4, lahat ng henyo ng Yaozo ay natalo na. Hindi natin siya pwedeng palayain. Mas mahigit, anuman ang mangyari, papatayin ko siya ngayon. Dagdag ni Prince Prisoner Neo, habang nagdilim ang kanyang mukha. Tahimik lamang si Prince Habo, ngunit sa loob-loob niya, siya ang pinakanagnanais na kitilin ang buhay ni Yehan. Sa langit, nakatayo si Yehan, matikas at nakakatakot, tila isang Diyos ng kamatayan. Ang kanyang malamig at matalim na tingin ay nakatutok sa panig ng Yaozo, kung saan 4 na prinsipe na lang ang natitirang hindi pa lumalaban. Sila ang 4 na pinakamapanganib sa lahat ng batang mandirigma ng Yaozo. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin inilalabas ni Yehan ang kanyang pinakamalakas na kakayahan. Ang Celestial Tablet ay ginamit niya lamang matapos lumaban ang lahat ng iba pang henyo ng Yaozo, at iyon ay sapat na upang magwagi siya. Ngunit kahit ganoon, hindi niya tuluyang pinatay ang mga henyo ng Chanho at Peacock Royal families, sinugitan lamang niya ang mga ito ng malubha. Ngayon, dahil sugatan na ang mga nangungunang mandirigma ng dalawang hari, ang susunod na haharap sa kanya ay ang 4 na prinsipe ng Yaozo. Sa sandaling iyon, ang hangin sa buong mundo ay tila nag-aalab. Matapos magapi ni Yehan ang 10 henyo, alam na ng lahat kung anong labanan ang susunod. Ang pinakamataas sa lahat ng sagupaan, si Yehan laban sa 4 na prinsipe ng Yaozo. Ngunit paano ito mangyayari? Isa-isang laban o sabay-sabay? Lahat ay nag-aabang. Batid ng lahat na sa isang laban lang, walang prinsipe ang tatagal kay Yehan. Kaya, anong paraan kaya ang gagamitin ng 4 upang talunin siya? Ang lahat ng mata ng mundo ay nakatutok kina Yehan at sa 4 na prinsipe. Wala nang kailangang formal na hamon, malinaw na ang susunod na labanan. Mula sa panig ng Yaozo, dahan-dahang tumayo si Prince Haboli. Tumingin siya kay Yehan gamit ang malamig na titig, sabay ng isang tusong ngiti. Mas mahigit, aminado akong minamaliit ko ang henyo ng lahi ng tao. Lalo ka na, Yehan, pati si Kang Tianzan, nakamamangha kayong dalawa. Dahil sa laban na ito, matindi ang pinsalang tinamo ng aming Yaozo. Pero babawiin ko ang lahat ng iyon mula sa iyo. Kaya humanda ka sa galit na darating sa iyo. Ngumiti si Yehan at sumagot. Mas mahigit kung may kakayahan ang Yaozo, handa akong harapin iyon. Pero gusto kong malaman, paano ninyo planong lumaban? Ngumisi si Prince Sabuki, puno ng tuso at kawalang hiyaan. Mas mahigit paano kung kaming 4 ang sabay na lalaban sayo. Nagulat ang lahat ng nakarinig nito. Ang 4 na prinsipe ng Yaozo ay magsasama laban sa iisang tao. At ang mas nakakagulat pa, mas mahigit, ayos lang. Tinatanggap ko. Ang tugon ni Yehan ay nagpayanig sa buong mundo. Ang mga mata ng lahat ng nilalang, tao man o halimaw, ay napuno ng pagkabigla at pagkamangha. Kabanata 2569. Tinatanggap ko. Ang 3 salitang iyon ay muling yumanig sa buong mundo.
Alam ng lahat na kung sabay na lalaban ang apat na prinsipe, si Prinsipe Habo, Prinsipe Tang Snake, Prinsipe Jiaoto, at Prinsipe Prisoner Niu, laban kay Yehan mag-isa, ang kombinasyong iyon ay mas nakakatakot pa kaysa sa 10 henyo ng lahing demonyo na nagsanib puwersa kanina. Bawat isa sa kanila ay may pambihirang lakas sa labanan, mga halimaw sa sariling antas. Isa-isa man o sabay, halos walang sino man sa buong lahing demonyo ang makakatapat sa kanila. At ngayon, ang apat ay magsasanib. Isipin mo kung gaano katindi at kabangges ang labang iyon. Ngunit kahit ganoon, tinanggap pa rin ni Yehan ng walang pag-aalinlangan. Nagulat ang lahat, maging ang mga makapangyarihang tao mula sa lahing tao ay hindi makapaniwala sa bilis ng kanyang pagsang-ayon. Alam nilang hindi pa niya ipinapakita ang lahat ng kakayahan niya, pero ang kalaban niya ngayon ay apat na prinsipe ng lahing demonyo. Kahit ang pinakamalakas sa kanila ay hindi basta-basta tatanggap ng ganitong laban. Napakataas ng kumpiyansa ni Yehan, gaano kaya siya kasigurado. Bulong ng isang malakas na mandirigma ng lahing tao habang nakatitig sa payat ngunit matatag na binata sa gitna ng kawalan. Ang lalaking iyan ay hindi kailanman kumikilos ng hindi sigurado, sabi ni Kang Tianzang habang pinipigilan ang ngiti. Hindi ko alam kung ano ang ipapakita niya ngayon, pero sigurado akong magugulat tayo. Kahit alam niyang hindi siya makikilahok, naramdaman pa rin niya ang pag-aalab ng dugo. Sa lakas ni Yehan ngayon, kailangan niyang amining mas malakas na ito sa kanya. Sa kabilang panig, ang mga demonyo ay hindi nagulat, galit sila. Para kay Yehan, parang walang halaga ang apat na prinsipe ng lahing demonyo. Para bang wala lang sa kanya ang kanilang pinagsamang lakas. Puno ng galit sina Prinsipe Habo at ang tatlo pa. Mula sa kampo ng lahing demonyo, sabay-sabay silang lumakad papunta sa larangan ng labanan. Habang papalapit, umuugong sa paligid ang nakakatakot na aura ng kanilang puot, isang presensyang halos nakakapigil ng paghinga. Maging si Yehan ay nakaramdam ng matinding bigat. Hindi biro ang humarap sa apat na prinsipe, isang maling galaw lang at maaari siyang mapatay. Ngunit tinanggap pa rin niya. Dahil sa kanyang mga kakayahan, tulad ng 9 transformations of the gods at ng kapangyarihan ng heavenly tablet, hindi siya natatakot sa sinuman, kahit apat pang prinsipe ng lahing demonyo. Napakayabang niya, sabi ni Ozishwan habang matalim ang titig kay Yehan. Akala niya dahil tinalo niya kami, wala na siyang katapat. Baka nga kaya niya talaga, sagot ni Awatchang ng mahina. Noong laban natin, kaya na niya tayong patayin, pero hindi niya ginawa. Napakunot si Ozishwan. Alam mo kung bakit, ngumiti si Awatchang ng mapait. Alam ko, pero hindi ko sasabihin. Sa ngayon, hindi na kami maaaring maging magkaibigan. Hindi rin kami maaaring magpanggap na estranghero. Tadhana na mismo ang gumawa ng ganito, magkaaway kami ngayon. Yehan, sigaw ni Prinsipe Habo, panang puot. Sobra na ang kaiabangan mo. Gusto kitang pira-peresuhin. At ngayong araw, gagawin ko yan. Umalangaw-ngaw sa buong kalangitan ang sigaw niya, at naramdaman ng lahat ang tindi ng galit niya kay Yehan. Ngunit kalmado lang si Yehan. Narito ang buhay ko, sabi niya ng malamig. Kunin ninyo kung kaya ninyo. Ang kabangisan ng mga prinsipe ay sinalubong ng malamig na katahimikan ni Yehan, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may nakatagong puot din. Alam niyang mapanganib ang mga prinsipe ng lahing demonyo. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon, hindi niya sila putatigilan sa mundong ito. Umuugong ang hangin. Dumidilim ang kalangitan. Nagtipon ng may itim na ulap at tinakpan ang araw. Mag-uumpisa na, bulong ng mga nanunood sa paligid. Tahimik ang lahat. Tanging ang tibok ng puso ng mga tagamasid ang maririnig. Sabay-sabay na humakbang pasulong ang apat na prinsipe. Ang bawat isa ay may daladalang nakakatakot na halimaw na parang anino sa kanilang likod. Lumitaw sila sa bilog ng labanan, harap-harapan kay Yehan. Ang digmaan ng isang tao laban sa apat na prinsipe ng kadiliman ay magsisimula na. Kabanata 2570. Boom! Sa susunod na sandali, wala nang paligoy-ligoy pa, sumiklab agad ang labanan. Bumundol ng malakas sa lupa si Prinsipe Prisoner Niu, at yumanig ang paligid. Gamit ang puwersang iyon, tumalon siya pasulong na parang bala ng kanyan, napakabilis na kahit ang hangin ay hindi makapigil sa kanya. Isang dambuhalang figure, tulad ng sinaunang halimaw, ang biglang lumitaw sa harapan ni Yehan. Sumunod, sabay niyang pinakawalan ang kanyang mga kamao, umaalingaw-ngaw sa hangin ang bawat suntok na parang kayang durugan ang bundok. Ang puwersa ng kanyang kamao ay sapat para dirigin ang 1,000 talampakang bundok sa isang hampas. Bukod pa rito, may suot siyang nakakikilabot na sandata, ang skybinding chain, na nagpapalakas palalo sa kanyang mga kamao at ginagawang walang bisa ang gininto ang kapangyarihan ni Yehan.
Heavenly Demon Feast. Hindi umiwas si Yehan. Sa halip, sumiklab mula sa kanya ang nakatatakot na kapangyarihan ng demonyo, at ang kanyang katawan ay tila naging isang Diyos ng kadiliman. Sa isang sabayang suntok, sinalubong niya ang kamao ni Prinsipe Prisoner Neo ng buong lakas. Boom! Nagbanggaan ang dalawang halimaw na puwersa, yumanig ang langit, at nagbasag-basag ang espasyo mismo sa tindi ng lakas. Mula sa gitna ni Yehan at Prinsipe Prisoner Neo, kumalat ang mga alon ng mapanirang enerhiya, naglalakbay sa paligid at kayang durugan ang mga bundok at ilog. Pareho silang tinangay palayo ng ilang daang metro. Maging ang mga nanunood sa paligid ay nakaramdam ng kaguluhan sa kalangitan, parang mismong langit ay nag-aalburuto. Napakalakas ng banggaan nila, sigaw ng isang manunood. Ang prinsipe ng Prisoner Neo ay kilala sa lakas at tibay ng katawan, kaya niyang punitin ang dragon gamit ang mga kamay. Pero hindi ko akalaing halos kapantay siya ni Yehan sa lakas at pisikal na lakas. Ngunit bago pa makabawi si Yehan, bigla niyang nakita ang tatlong nakakikilabot na pag-atake na sabay-sabay na dumarating, isang sibat, isang martilyo, at isang espada na tila sisire sa mundo. Sa langit, patuloy na nagsasagupaan sina Yehan at Prinsipe Prisoner Neo, bawat suntok ay may kapangyarihang yayanig sa lupa't bundok. Ngunit sa sunod na banggaan, parehong umatras ng malakas ang kanilang mga katawan. At sa mismong sandaling iyon, dumating na ang tatlo pang prinsipe, sina Habo, Tang Snake, at Jiao. Sabay-sabay silang umatake, at ang kanilang pinagsamang lakas ay nagdulot ng matinding banta kay Yehan, isang pakiramdam na parang lahat ng balahibo sa katawan niya ay nagtindigan. Napakadelikado ng kombinasyon na ito. Bulong ng mga mandirigmang nanunood. Kahit nasa labas sila ng labanan, ramdam nila ang pagyanig ng mundo. Ang kapangyarihan ng likhang Diyos, ipako sa lupa. Sigaw ni Yehan, at biglang kumidlat sa kalangitan. Ang Steel of Good Fortune, bato ng likhang Diyos, ay kumislap at naglabas ng nakakikilabot na enerhiya na kumalat sa buong paligid, pinipilit supulan ang mga kaluluwa ng apat na prinsipe ng lahing demonyo. Ngunit tumawa si Prinsipe Habo. Ang kapangyarihan ng likhang Diyos ay kahanga-hanga nga, pero masyado kang arrogant, Yehan. Akala mo mapipigilan mo kami sa ganyang paraan. Dugo ng gininto ang uwak, protektahan ang aming kaluluwa. Biglang umagos sa katawan ng apat na prinsipe ang dugo ng Golden Crow, isang sinaunang dugong may matinding depensa. Hindi man ito tuluyang mapigilan ang lakas ni Yehan, sapat ito para harangin kahit sandali. Noon pa manguna nilang laban, nasugatan si Prinsipe Prisoner Neo dahil hindi niya inaasahan ang kapangyarihan ng Good Fortune. Ngunit ngayon, handa na silang apat, alam na nila kung paano lalabanan si Yehan. Kailangan lang nilang tiisin ito ng ilang sandali, sapagkat sa loob lamang ng ilang hinga, kaya na nilang patayin si Yehan sa pinagsama nilang lakas, maliban na lang kung may mas matindi pa siyang tagong kakayahan. Ngayon malinaw na, sabi ng isa sa mga tagamasid. Hindi kayang pumasok ng kapangyarihan ng Good Fortune sa kaluluwa ng mga prinsipe. Mas mataas ang antas ng dugo ng Golden Crow. Ang kapangyarihan ni Yehan ay kamangha-mangha, pero hindi pa niya lubos na napapaunlad. Sa ganitong antas, hindi niya kayang supulan ang apat na prinsipe. Dagdag pa ng isa. Mamatay ka, sabay-sabay ang pag-atake ng tatlo. Ang sibat ni Prinsipe Habo ay bumutes sa kalawakan, papunta sa katawan ni Yehan. Ang espada ni Prinsipe Tang Snake ay bumagsak mula sa langit, ng enerhiya ng pagkawasak. At ang martilyo ni Prinsipe Jiao ay bumagsak sa kanya na parang mundo mismo ang bumagsak. Sa harap ng sabay-sabay na puwersang iyon, tila mismong langit at lupa ay babagsak sa katawan ni Yehan.